Ayan. So magandang hapon po sa inyong lahat ulit. Ayan, ako po si Pastor Cyrus. Para sa hindi po nakakilala, kung kilala niyo po ako, you can just call me Pastor Pops. It's okay. At welcome po ulit sa ating Saturday service. Ayan. So kung kayo po ay medyo, it's good that you are here. On a Saturday. Pero kagaya sinabi natin kanina, next Sunday or next week, balik na ulit tayo sa Saturday. Saturday. So pati ako ngayon, naguguluhan kung anong araw na next week, linggo na po ulit tayo magtitipon-tipon. Okay po ba yon? Yan. So, ngayong hapon na ito, ako po ay magpapatuloy dun sa aking binahagi last week. So kung kayo po ay nandito last week, diba, malalaman nyo na pinag-usapan natin na yung panahon na para tayo ay lumaban. And sa mga nakaraang linggo, ito binahagi nito ni Pastor Edwin na meron tayong laban na kinakaharap sa ating kalagitnaan. Yan. And it's not just in the physical, but it's in the spiritual. Yan. So malinaw yan. No? So hopefully, naalala nyo po yung ating mensahe last week. At kung hindi naman po, maaari nyo po siyang panoorin. I think it's available. No? But we're gonna continue along those lines. And, the last few days, and even, alam ko hindi naman lingid sa ating kaalaman kung ano man yung nangyayari sa ating bansa. Diba? And it's really, a lot of things are happening. Sometimes we just see it in the physical, but kailangan natin maintindihan na meron tong kaakibat na, in the spiritual. And even not just in the Philippines, the other day, I think, someone got assassinated, si Charlie Kirk, and I was reading, I was going through social media and very, masalimuot, if I can say that word, no? Masalimuot yung nangyayari even in America na talagang, all of these things are happening. But, as I was going through that, because it's been really heavy in my heart, but while I was praying for today, na nabigyan ako ng kapayapaan mula sa ating Panginoon na, sinabi niya sa kanyang salita na, be of good cheer, I have overcome the world. Ngunit, hindi tayo titigil. Yun ang kailangan nating maintindihan ngayon. Kaya ang aking message ngayon is magpatuloy sa laban. Yan, no? So kasi nga, meron tayong laban na kinakaharap. Pero kailangan din natin magpatuloy kasi hindi naman siya, hindi lang siya one-time thing. Yes, the enemy is defeated. The enemy is defeated. So gusto ko lang linawin yun na yung ating kalaban, yung ating kaaway, talo na siya actually. Pero syempre, ginagawa pa rin niya yung kanyang makakaya hanggat nandito tayo sa mundo. Pero, diba, sabi nga ng ating Panginoon, be of good cheer. I have overcome the world. Yan. Basahin ko lang to bago tayo magsimula. No? I was reading through this quote. Sabi dito, there is no grosser or greater misrepresentation of the Christian message than that which depicts it as offering a life of ease with no battle or struggle at all. Sooner or later, every believer discovers that the Christian life is a battleground and not a playground. Sino yung mahilig sa playground? Yung may mga anak, ako yung anak ko, every time we go somewhere, gusto niya, yung merong gagawin. I want playground. But then again, yung buhay Kristiyano, yes, we have Jesus. Pero hindi naman niya sinabi na once na tinanggap natin siya is life will be all parang, happy-happy. Actually, in fact, sinabi nga niya, in this world, you will experience trials and kaya sinabi ko na trials and tribulations, but be of good cheer. Ang pangako sa atin ng Panginoon na hindi life of ease, but life with Him. Yun yung pangako niya sa atin na anuman ang ating kinakaharap, anuman ang ating nakikita, and even not just what we see, even in the spiritual, He is always there with us. At yun yung ating pinangahawakan na pangako. That is the hope that we are embracing. Okay? So, let me read this verse. Simulan ko sa 2 Timothy chapter 3. Basahin ko sa FSV. Yan. Unawain mo ito.
magkakaroon ng mga panahon ng kapighatian sa mga huling araw. Ito na naman tayo. No? Sabi, Pastor Cyrus, yung verse mo last week, ganun din yung simula na kumbaga kung ikaw ay nagpapatuloy sa kasalanan, ikaw ay kampo ni Satanas. But kumbaga, hintayin nyo lang kasi but there's a point to this. But I want to read this, Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagmalabis, suwail sa mga magulang. I speak that against my daughter in Jesus' name. Lahat ng magulang magsabi ng amen. Amen. Walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila ay magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mababangis at namumuhi sa mabuti. Sila ay magiging taksil, pabaya, mapusok, maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Sila ay magkukunwaring makadiyos, ngunit tinatanggihan naman ang kapangyarihan na ito. Layuan mo ang ganitong uri ng mga tao. So this is a warning to us. May ilan sa kanila ang gumagamit ng panlilinlang upang makapasok sa mga tahanan at makabihag ng mga mahihinang kababaihan, mga kababaihang pinapahirapan ng kasalanan at iba't iba pang uring pagnanasa. Sila'y laging tinuturuan ngunit hindi natutunan ang katotohanan. So this is a warning na binigay ni Apostle Paul to Timothy. And even, we can apply it to us that yung mga panahon na ating kinakaharap, actually, hindi na natin kailangan, we see this. Ito yung parang realidad na ating nakikita na yung lahat ng mga tao, ang palaging inaano lang yung kanilang pangsariling interest. Diba? They're looking after their own things. And, but we need to be careful. We need to be mindful. Kaya sinabi natin that, what we see in the physical hindi lang yun, yung kumbaga yung kabuuan. Basahin ko, 2 Corinthians 10. Yan. Kung nabubuhay ka man sa mundong ito, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. So we do not, battle in the natural. Ang sandata namin ay sa pakikipaglaban ay hindi makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran. Ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. In the English it says that the weapons of our warfare, is not carnal, but spiritual. And we are given, binigyan tayo ng mga sandata ng ating Panginoon para labanan. Kaya sinabi ko, meron tayong laban na kinakaharap. And we need to be aware of that. Kailangan maging mapagmatsyag. Na kung minsan maaari, para nakikita lang natin in the natural or in the physical. Ngunit ito pala ginagamit na kumbaga na style ng kaaway para tayo'y malinlang. Ngunit tayo ay hindi nagpapalinlang sa demonyo kasi tayo ay nagtagumpay na sa Kanya. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen? So I hope that's very clear. Yan, so wag tayong magpalinlang. At paano tayo magtatagumpay? Revelation 12 verse 11. Nagtatagumpay ang mga ito laban sa diablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Yan. At sa pamamagitan ng kanilang pagpapatotoo sa salita ng Diyos. So yun yung susi ng ating pagtatagumpay sa laban na ito. Unang-una, sinabi dito, yung dugo na ibinuhos ni Kristo. Ano ba yung ibig sabihin nun? Diba? Nung si Kristo ay nagpunta dito sa mundo, siya ay nabuhay ng walang kasalanan at kanyang inialay ang kanyang buhay para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Malinaw yun, di ba? Malinaw yun. And that's how we overcome, by His blood. At lahat ng ating kasalanan ay bayad na. Nasabi ko rin to last week, di ba? Na, because of what Christ has done on the cross, all of our sins, past, present, future, has been paid for.
Diba? So wala nang kumbaga, wala nang kailangan idagdag pa sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. At sinabi ko rin ito, so ulitin ko lang ulit. So hindi siya, kumbaga, reason para tayo magpatuloy sa dating ating ginagawa. Diba? Sabi, ligtas naman ako so I can do this. No. Diba? But we have been given the victory. At isa pang pamamaraan para tayo magtagumpay. Sabi dito, yung sa pamamagitan ng pagpapatotoo sa salita ng Diyos. So our word of our testimony. Yan, ano ba yung word of our testimony? Ito yung ating mga binabanggit kung ano yung ginawa ng Panginoon sa atin. Diba tayo nagpapatotoo? So, even we are called as witnesses. Ano ba yung pag sinabing witness? Ano ka? Ikaw ay isang saksi. Ano ba yung nangyayari sa isang saksi? Ibig sabihin, meron siyang first-hand experience kung ano yung nangyari sa kanya. So ikaw bilang isang anak ng Diyos, ano ba yung nasaksihan mo? Diba? That is what we need to testify of. That is what we need to say to other people that, alam mo, ito yung ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Dati ganito ako. Ngunit dahil kay Jesus, ngayon hindi na ako ganon. Binago na niya ako. Dati ako ay, kumbaga, medyo pa, or dati ako, I'm going through a health challenge. But dahil sa dugo ng ating Panginoong Jesus, ako'y pinagaling niya. I am healed. Dati yung aking isipan magulo. Dati, I'm having anxious thoughts. Ngunit dahil kay Jesus, nagkaroon ako ng kapayapaan. Sabi sa salita ng Diyos, He gives us peace that no man can take away. So yun yung ating pagpapatotoo. And every time we testify, every time we say the things that God has done for us, we are declaring victory over the enemy. Kasi nga, syempre, pag tayo'y nagpapatotoo, pag sinasabi natin kung ano yung mga biyaya na natanggap natin sa Panginoon, di ba? Nagkakaroon tayo ng espiritu ng pagiging grateful. Kasi importante yun. Kasi nga, we are grateful because of what we have received. Yes, we worship God for who He is, but it's also important for us to declare what He has done for us. Importante yun kasi magkakaroon tayo ng, yung puso na parang we are very grateful na all of these things, actually kung iisipin, ang deserve ko, di ba, is kamatayan. But because of His grace and His mercy, He has given me life. At lahat tayo ay recipients nun, di ba? Dahil kay Jesus. Yan, so we testify. 1 John, medyo na-excite ako na ngayon. Yan. 1 John 5, verse 4. Sapagkat ang sino mang anak ng Diyos ay nagtatagumpay sa sanlibutan. Sino ba yung mga anak ng Diyos dito ngayon? Ayan. So kung hindi kayo nagtaas ng kamay, magpapaprayer tayo mamaya. No, but really, if you receive Jesus, if you believe in Jesus, sabi dito, ang sino mang anak ng Diyos, ikaw yun, anak ka ng Diyos. Sabi mo nga, ako'y anak ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, ako'y anak ng Diyos. Kung nag-away kayo on the way here, mag-pray na lang kayo after. No? Yan. Ako'y anak ng Diyos ay nagtatagumpay sa sanlibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. So it is our faith in Christ which makes us overcomers of the world. Yon yung ating pananampalataya. At sino ang nagtatagumpay sa sanlibutan? Hindi ba siya na sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos? So ultimately, lahat ng ito, ang punot dulo ay si Jesus. At yun yung kailangan natin maunawaan, yun yung kailangan natin maintindihan, na sa bawat laban na ating kinakaharap, we declare the name of Jesus. Diba? Kung titignan mo yung wallet mo, ano ba ngayon? September 13. So medyo petsa de peligro. Diba? Tinignan mo yung wallet mo. I speak provision in Jesus' name. Diba? Yan. Or kumbaga, if you're going through a health challenge, diba? By the stripes of Jesus, I have been made whole. Yan. Diba? We declare the name of Jesus. And lahat tayo nagtatagumpay.
Our faith in Jesus makes us overcomers of the world. So, yung ating pananampalataya, hindi rin to nababase sa ating nararamdaman. Yan, di ba? Kasi minsan, di ba, let's face it, let's admit it, merong mga panahon na minsan, hindi natin feel na magpasalamat sa Panginoon kasi nga, dahil sa ating kinakaharap. Di ba? But then again, we are not called to live life based on our feelings. As believers, bilang mananampalataya, we are called, to follow God based on our faith, yung ating pananampalataya. At minsan, actually hindi lang minsan, diba? Minsan sa lahat ng bagay, yung pananampalataya natin, hindi natin nakita. Diba? Kaya nga siya faith eh. Diba? Ano ba yung faith? Diba? Faith is the substance sa Hebrews of things hoped for, the evidence of things not seen. So minsan, hindi pa natin nakikita, pinaniniwalaan na natin. Yan. So yun yung pananampalataya. Yan. So we need that. Right? So, or pag tayo ba'y lumalaban, di ba? Going back to what we are talking about, yung ating laban. Di ba? Tayo ba'y lumalaban lamang base sa ating nararamdaman? Kasi kung ganun yung magiging paraan natin, medyo matatalo tayo. Kasi kung medyo defeated ka na, or if you don't feel like it, di ba? You're not gonna fight. Di ba? Parang, ganun na lang palagi eh. Wala naman nangyayari pag ganito. Or maybe someone hurt you or someone disappointed you and sabi, what's the point? Bakit pa tayo nagpapatuloy ng ganito? Nasasaktan lang naman din ako. But then again, our faith should not be based on how we feel. So not on feelings. Again, feelings are good. Feelings are important because it's given to us. But sa ating pamumuhay, sa ating, in every action that we do, we should not be led by our feelings. Yan. So we should not be led by our emotions. Yan. Diba? Sino ba dito yung mga emotional? Huwag nyo na itaas yung kamay nyo. Diba? Ako, well, I'm not really emotional in a sense, but, but it's not even about. But then again, we should not be led by our emotions. Okay ba yun? Or do we fight because of what we believe? Ano ba yung pinaniniwalaan mo? Ano ba yung pinangahawakan mo? Diba? Again, going back to, diba, tinignan mo yung wallet mo. Wala ka nang ipangbabayad. Yan. Ano yung pangahawakan mo? Ang sabi sa salita ng Diyos, my God shall supply all my needs according to His riches in Christ Jesus. So yun yung pangahawakan mo. Sabi mo, Panginoon, alam mo yung laman ng wallet ko. Alam mo yung bills na aking kinakaharap. Do what you promised. Diba? Gawin mo. And that is our faith. That's how we apply our faith. Amen? So tayo ay mga sundalo sa labanan na ito. And actually, we talked about this last week that we need to arm ourselves. Paano ba natin i-arma yung ating sarili? Diba? Ephesians 6. So basahin nyo na lang ulit kung gusto nyo yung armor of God. Yan. So para sa atin kasi nga, minsan yung laban is in our minds. Yung sa ating sa ating isipan. Kasi doon yung kumbaga pinaka tina-target ng ating kaaway. Actually, kung maiisip nyo or kung malalaman nyo, Satan cannot read your mind. But God knows your heart. So yun yung diferensya nilang dalawa. Satan cannot read your mind. He can only see or know how you feel is when you speak, pag ikaw ay nagsalita, or when you act. Diba? Ano ba yung lumalabas sa isip mo? Ano ba yung binibigkas mo pag ikaw ay kumakaharap ng mga sitwasyon? Yan. Base sa mga sinasabi mo, diba? Makikita ng ang kaaway, sabi niya, eto, sinabi na, naglabas na, huli ka. Ganon. Diba? But for us, we need to understand that, that Satan cannot read our mind. And ginagamit niya itong, kumbaga, paraan. So he brings, thoughts about, maybe our past, yung ating nakaraan, na ito dati, yan, even ngayon, etong si kapatid na ito, bago pumunta sa 3 p.m. service ngayong Sabado, dun sa labas ng kinat niya ako, ganun. Binibigay the enemy uses that.
Now again, it's not an excuse, ha? Please don't cut off or whatever. But the enemy uses that. And how do we combat that? So sabi sa Luke 6:45, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang puso na puno ng kasamaan. And I hope that's not me. Sabihin mo, hindi ako yan. Man, sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Ano ba yung laman ng puso mo? So hindi lang sino if you have someone, hindi lang sino. Ano ba? Well, kung sino man, kung meron man dapat na sa puso mo, si Jesus. Amen, di ba? Sabi dito, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Di ba? Pagka may kinakaharap ka na again, going back to the situations in life, ano ba yung una lumalabas sa bibig mo? Ay, ito na naman, problema na naman. Ay, ganyan na yan eh. So wala na tayong magagawa dyan, ganyan na lang. Or is it, Jesus, ikaw bahala. Sabi mo, you got me. Di ba? Yan. Isa pang verse na napakaganda palagi natin sinasabi to, but it's also good for us. Proverbs 4:23. Basahin ko sa Abtag. Ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan. Yan. So, what does that say? It means na meron tayong kailangang gawin. There's an action to it. So, hindi lang siya passive na Sabi, buong sikap mong ingatan ang iyong puso. Sapagkat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. So in the English it says, for out of it flows the issues or the concerns of life. Right? So if your heart is pure and if your heart is full of God and His Word, it will naturally come out. Like a stream. And that stream also not just only brings life to you, it also brings life to the people around you. Yun yung nagiging rin natin, patotoo. Na, di ba? Have you been around people na ang palagi nilang bukang bibig medyo negative? Di ba parang minsan nakaka-drain yung pagka palaging kasama yung ganun? Na parang puro na lang wala na nakitang tama. Sa 10 nakita, 11 mali. Di ba? Meron mga taong ganun. And I hope that we are not like that. Ako, minsan I try to catch myself na parang when I see certain things, it's not just about the negative, right? We need to surround ourselves with people who are full of life and full of encouragement. And also, God may be using you to be those kinds of people around your sphere of influence na ikaw yung pagka kasama mo yung mga pamilya at kaibigan mo, na ikaw yung nagbibigay ng buhay. Hindi lang ikaw yung nagbibigay ng, ay, oo nga, tama ka, yung parang ganun. Again, nothing wrong with being real, but then again, we need to be bringers of life and light to our spheres of influence. At ito yung ating patotoo. Yan. Ingatan na ating puso. Philippians. Marami tayong mga verses. Okay lang ba sa inyo? Marami tayong verses na binabasa. Yan. So, I need that. Sabi niya, patuloy ninyong panghawakan ang salita ng buhay upang sa araw ni Kristo ay may pagmalaki ko na hindi nasasayang ang aking pagtakbo at hindi nauwi sa wala ang aking pagpapagal. So the Apostle Paul is encouraging the Philippian church na hold on to the words of life. Ano ba yung words of life? Yung salita ng Diyos. The Word of God is life. Sabi, di ba? It's the bread of life. Ano ba ibig sabihin ng bread of life? It gives us sustenance. Yung ating espiritu. Yes, we need to eat in the physical. Diba? Siyempre, sino mahilig kumain? Although ako ngayon medyo pumapayat na ako kasi tumatakbo ako every no, nadidistract tayo ng konti. Konti na lang, medyo malaki na yung katawan ko. No, it's good. Pastor ID, naramdaman ko yung tawa na yun na medyo negative yun na. Biro lang, Pastor ID. No. No, biro lang po. But then again, His words are life.
for us. And we need to fill ourselves with the Word of God so that when challenges come, and not just even challenges, as we go through life, it will spring forth. And that people, when they come, when they come in contact with us, they get the benefit of that as well. Amen? Yan. So how do we fight? Paano tayo lalaban? Diba? Kayo ba'y pagod na lumaban? I hope not. No? So how do we fight? James 4, verse 7. Kaya't pasakop kayo sa Diyos. That's the first thing. Submit to God. Pag sinabing submit, ibig sabihin, submit. Diba? Walang atubili na parang, kumbaga ibibigay natin yung lahat sa ating Panginoon, di ba? We open up our life to Him. We submit to Him. And when we submit, di ba, sa may mga magulang, sa mga anak, di ba? Minsan naiintindihan natin to in a greater sense. Ako actually na-realize ko ngayon na parang, sometimes sinasabi ko sa anak ko, do this. Tapos magdadahilan siya sa akin, why? Yung anak ko. Medyo kasi magsi-7 na siya, so medyo nagkakaroon na siya ng konting pakikipag-diskusyon. Parang, why are you making me do this? Sasabihin ko, syempre, di ba ang natural tendency natin bilang magulang? Because I said so. Sabi niya, bakit? Di ba? And sometimes I see na parang, minsan I find myself na gano'n din ako sa Panginoon. Na, God is telling me to do something, but sinasabi ko, Panginoon, bakit? Sinabi ng Panginoon bakit nga? Diba? But we need to submit to God. And when we submit, it means na yung kanyang layunin or His will is over our will. Diba? Yung, kumbaga, His will takes, kumbaga, precedence. So, yun yung, kumbaga, nangunguna na kailangan nating sundin. Right? Minsan, di ba, tempting na sabihin na, ako sana ako minsan natitempt ako na sabihin na, sumunod ka na lang. But then again, of course, I have to explain it to my daughter na, you know what? I'm telling this to you because I know what is good for you. And even, in God's eyes, that's how He sees it. Alam niya kung ano yung mabuti para sa atin. Alam niya yung dapat nating gawin. Kaya when He tells us to do something, kung ang ating puso ay, kumbaga, humble enough to admit that, you know what, God, mas nakakaalam ka. Kasi ikaw nga yung hari ng buong mundo, di ba? You are the creator of the heaven and the earth. Di ba? Natural lang na mas alam mo lahat. At kaya ako'y patuloy na magsasubmit sa iyo. Right? So, sabi dito, yan, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang diablo at siya ay tatakbo palayo sa inyo. Gustong-gusto natin yun, di ba? Yung tatakbo yung ating kaaway. Kasi nga, talo na siya eh. But then again, we are called, di ba? Tayo ay tinawag bilang mga mananampalataya, bilang mga believers na, we need to submit to God. How do we submit to God? We submit to His Word. Di ba? How do we submit to His Word? We should read His Word. Nagbabasa ba tayo ng salita ng Diyos? Amen. Kung hindi pa kayo nagbabasa, it's okay. Pwede rin namang you can listen to it. But sometimes, there needs to be an action. Diba? How do we submit to God? Tayo ba ay nananalangin sa ating Panginoon? Hindi lang 3 times a day, na, Dear Lord, bless this food. No. Prayer is also communication with God. Diba? When was the last time na you spent time in prayer? Again, this is not to put down anybody. But then again, kailan ba yung huling time na nag-devote ka ng prayer to God? You know what, God? Itong 30 minutes na to, I will pray. I will worship you. Hindi ko papatayin ko muna isasantabi ko muna yung aking cellphone. Hindi muna ako mag-Facebook. Hindi muna ako mag-Instagram. Hindi muna ako mag-TikTok. Di ba? I will set that aside. I will set time for you. When was the last time we did that? Di ba? And kung minsan,
it can bring, thoughts of na parang nakaka-guilty. But then again, there is no condemnation in God. Kung alam ng kung alam mo sa yung puso na, kumbaga, you have the right heart and you have the right motive, you can always come to God. In prayer. Actually, kaya I think sinabi na nila sa kanina, sinabi ni Pastor Edwin yung September 19, magkakaroon tayo ng Praise and Prayer Night. So, gusto namin imbitahan kayo na umattend. We're gonna pray. We're gonna worship. Yan. So, maganda yung mga ganong pagkakataon na, as a community of believers that we come together. But maganda rin na magkakaroon tayo ng panahon na, we have our own time with God. On a personal level. Ako ginagawa ko yan ngayon, lalo na pag tumatakbo ako, ganun ako. Nakalagay ako ng earphones. So I would, play worship music. Pero syempre, nag-iingat ako sa daan. No? Kasi baka masagi ako, biglang mapunta ako sa heaven agad. No? No? But then, I put music as I put on worship. Or sometimes, pag medyo I would put, audio Bible. Right? So that's my time with God. How does your time with God look like? Yan. Kasi nga, sa laban na ito, yung ating kaaway kumbaga, wala rin siyang tigil. Kumbaga, the devil is relentless. Ginagawa niya ang lahat ng kaya niyang gawin para tayo ay ma-distract, para tayo ay, kumbaga, mawala ng loob, or mawala yung ating focus sa kung ano yung dapat nating pagbigyan ng atensyon. But even though the devil is relentless, he is already defeated. So yun yung importante. Pero, yun kasi, minsan, di ba pag alam mong panalo ka na, minsan ang tendency naman natin, nagiging kampante tayo. Yung parang easy-easy na lang. Talo na naman siya so okay lang ako. Minsan nagiging rin yun, nagiging way din yun para makapasok yung enemy to distract us. Kaya nga sa atin, di ba, we are called to always pay attention. Bigyan mo ng tuon ang iyong buhay. Sabi sa Ephesians 4:27, at huwag bigyan ng pagkakataon ang diablo. So, kasi pag may nakita siyang opportunity, sabi ko nga, di ba, he's relentless. He will take that opportunity. So for us, as believers, huwag natin bigyan ng pagkakataon. Di ba? Kung alam mo na di ba, again, di naman natin, di ba? Kumbaga, although mahilig ako sa manood ng mga war movies, yan. So ganun lang, in the context of war, di ba? In the context of war, if alam mong may mangyayaring labanan, di ba, anong ginagawa mo? Naghahanda ka. Even before the war comes, you prepare yourself or maybe you prepare yung mga gagamitin mong sandata, di ba? And you stand and you're always at attention. Kumbaga, you're on high alert. Di ba? Pag may ganun, yung sa labanan, di ba? So even as believers, as Christians, ganun din dapat yung ating maging, posisyon na tayo'y laging handa. Diba? So yung mga NLCOM people, alam nila yan, laging handa. Buti ngayon hindi umulan, so medyo chill sila ng konti. No, hindi po. Patuloy po yung NLCOM na rumiresponde. But then again, for us as believers, are you always alert? Are you always aware? Are you always awake? Sige nga, kung ikaw ay tulog, say amen. Oops! Sinabi ko to last week. So we need to be alert. So minsan, yun. Again, not to bring, huwag ka mag-guilty. But then again, minsan, like that, sometimes we're awake, but we're not really alert. Diba yung parang nandun ka lang and you're just zoned out. And ako, minsan I have that tendency na minsan, I'm in the room, or parang minsan yung itsura ko parang blanco lang. Parang, yes, I'm in the room, but I'm not aware of what's happening around me. And we don't need to be like that. And we should, help keep ourselves not to be like that. Diba? Ako naalala ko nung bata ako, which is a few years ago lang. Yung mga tao ng mga nasa harap dito medyo I remember this nung when I first started to
Mag-commute. Yan, nung ako'y nag-aaral pa. Medyo matagal na, wag niyo nang tanongin kailan. But one of the things that was taught to me is, yung wallet mo, make sure na nakakapa mo palagi. Or you put it in a safe space. Di ba? Pagsasakay ka ng jeep, di ba? Or sa bus, dati kasi nagbubus pa ako noon when I went to college, no? Yan. So yung mga bus na siksikan. Yan. So kailangan aware ka, di ba? So ako naman, medyo napapraning ako talaga. Talagang inaano ko yung ano ko. Wala pang cellphone noon kasi, yun. Naano talaga, naano yung age ko. Wala pang cellphone noon eh. Diba? But yun, yung wallet ko, yung bag ko, talagang hawak-hawak ko. Tapos palagi sinasabi sa akin ng mga magulang ko na, as much as possible, you scan around you. Yung paligid mo, tignan mo. Kasi you need to be aware. Di mo alam, baka merong snatcher dyan or all of these things. And even in our life, we need to be on high alert. No? Diba? Lalo na ngayon sa mga panahon ngayon. Not just in the physical, yes. Or not just in the natural, but also in the spiritual. Our spiritual eyes must be fully attentive to what God is wanting to do. Yes, because God wants us to do something. But what also is, the schemes of the devil. We need to be aware of those things. Both things. Kailangan natin yan. And how do we do that? By the help of His Spirit at work in us. Diba? So wag natin bigyan ng pagkakataon ang diablo, in our life. Diba? Yan. So mga minor irritations, kailangan, na natin yan. In your family, sa inyong trabaho. Diba? Kung meron kang kinaiinisan na workmate, pagdasal mo na lang. Or, kung give him coffee or, libre mo siya. Malay mo. Kasi hindi mo rin alam kung ano yung kinakaharap nila eh. Diba? Yun. In your health. Diba? So, wag nating hayaan na tayo ay binibigyan natin ng pagkakataon ang kaaway para i-distract tayo, para ituon yung ating atensyon sa mga ibang bagay na hindi naman natin dapat bigyan ng pansin. Sometimes there are things that we don't need to give attention to. Diba? So yun, kailangan natin yung wisdom of God for all of those things para malaman natin. Okay, just a few more verses. Okay pa ba tayo? Yan. 1 Timothy 6:12. Yan. Ipaglaban mong mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan na siyang dahilan ng pagkatawag sa iyo nang maipahayag mo ang mabubuting pagpapahayag sa harapan ng maraming saksi. So ipaglaban. Ano ba yung pinaglalaban mo? What are you fighting for? That's what we need to know. Actually, dun nagsisimula eh. What are we fighting for? Once na magkaroon tayo ng pagkaalam kung ano yung pinaglalaban natin, then we can arm ourselves. Diba? And then we have the tools that we need. And now, what do? We stand and we fight. Yan. So ipaglaban natin. And yung laban natin is mabuti. Our fight is good. Ang mabuting laban, the good fight of faith. Diba? Kaya nga, sa mga panahong ito, huwag tayong mawala ng loob. And even in what we see, actually I was, again, as I was saying at the beginning na, the last 2 weeks, even with what's going on in our country, and even a few days ago, medyo parang mabigat sa aking kalooban. But then again, God assured me, you are fighting the good fight of faith. And it's not, you should not lose heart over what you see, because our battle is not in the flesh. Our battle is in the spiritual. So kailangan natin maintindihan yun. Amen? Yan. Ngayon, yan. 2 Timothy 3. So yung kanina, binasa ko kanina, medyo, di ba, medyo nakakalungkot. Ngayon naman, yung a few verses down from that thing that I read, sabi ni Paul, sinunod mong mabuti ang aking itinuturo sa iyo
ang aking pamumuhay at layunin. Tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtitiyaga, pag-ibig at pagtitiis. Nasaksihan mo ang mga pag-uusig at pagdurusang dinanas ko sa Antioca, Iconio at Listra. Ganoon na lang ang pag-uusig na tiniis ko, ngunit sa lahat ng ito ay iniligtas ako ng Panginoon. Totoo nga ang lahat ng ibig mabuhay bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. So that is for us. Kung ikaw ay tagasunod ni Jesus, dadaan ka talaga sa pag-uusig. Samantalang ang masasama at mandaraya ay lalong nagpapakasama, sila'y manlilin lang at malilin lang. Ngunit ikaw, sabi mo, ngunit ikaw, ngunit ako, yan. Magpatuloy ka sa mga bagay na natutunan mo at matibay mong pinaniniwalaan. Yamang kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Mula sa iyong pagkabata ay alam mo na ang banal na kasulatan na ibinigay sa iyo ng karunungan upang matutuhan ang kaligtasang makakamit sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So ano yung kailangan natin gawin sa laban na ito? Magpatuloy ka. Sabi mo sa katabi mo, magpatuloy ka. Huwag kang susuko. Yan, para sa iyo ang laban na ito. Iba pala yun. Iba pala yun. Pero wag kang susuko. Wag. Diba? Kung ikaw ay dumating sa punto na yon, kagaya sinasabi natin every time na, in our services, we are here to pray with you. Nandito kami para ipanalangin ka, para tumayo sa katabi mo. Kung ikaw ay humaharap sa mga matitinding sitwasyon, matitinding pag-uusig, huwag mong i-isolate ang iyong sarili. Humanap ka ng kapatid mo sa Panginoon. Sabi mo, kapatid, ito yung aking kinakaharap. Maaari bang ipanalangin mo ako? And we always say this, after the service, although ngayon hanggang 5 o'clock lang tayo kasi we have to leave before the preparations for the bar exams. But, we are here to pray with you and to pray for you. At kung hindi man, meron din tayong mga life groups na pwede mong puntahan. Meron ka mga kapatiran dito sa ating simbahan na maaari mo maging kasama para kaharapin ang anumang hamon ng buhay na binibigay sa iyo. Sinasabi ko, sa anumang hamon, ang tagumpay ay nasa sa iyo kung ikaw ay na kay Kristo. Amen. Isa pang verse. Romans 8:31. Ano ngayon ang ating sasabihin tungkol sa mga bagay na ito? So, kung ikaw ay may kinakaharap, ano ang sasabihin mo? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang makakalaban sa atin? Ang Diyos ay kakampi mo. At kung hindi niya ipinagkait ang sariling anak, kundi ibinigay siya para sa ating lahat, hindi kaya kasama rin niyang ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. So dahil hindi na pinagkait ng ating Panginoon ang kanyang pinakamamahal na anak, how much more will He not give us freely all things? Sabi din sa 1 Peter, I think chapter 3. Tama ba? 2 Peter 1:3. That He has given us all things that pertains to life and godliness. So lahat ng ating kakailanganin, ipinagkaloob na ng ating Panginoon. And we have access to that through Jesus Christ. Na kung ikaw ay nasa oras na ito at meron kang laban na kinakaharap, if I can just ask everyone to bow your head and close your eyes. Kung ikaw ay may kinakaharap na laban sa mga panahong ito at hindi mo alam kung anong gagawin, nais kita ipanalangin. And all I'm gonna ask you to do is just lift up your hands. Nobody is looking at you. Kung ikaw ay may challenge na tingin mo ay hindi mo na kayang lumaban, I want to pray for you.
And if you are going through a challenge and I see, hands being lifted up, this is a sign that, Panginoon, nakikita mo ang aking laban. And I want to pray for you across this room. Panginoon, nakikita mo yung bawat kamay na nakataas na maaaring kumakaharap ng matinding laban. Hindi ko alam kung ano yung laban na kanilang kinakaharap, but Panginoon, alam ko na ikaw ay nagtagumpay na sa kanilang buhay. At dinadalangin ko na patuloy mo silang bigyan ng iyong lakas, bigyan ng kaalaman ng iyong salita sa kanilang buhay, bigyan ng kapayapaan sa kanilang puso at isipan, na alam nila na ikaw ay nagtagumpay at dahil sa iyong tagumpay, sila rin ay matagumpay na dahil sila ay nasa iyo. Palakasin mo ang bawat isa sa amin ngayong hapon na ito. Bigyan mo kami ng pagkaunawa ng iyong salita. Bigyan mo kami ng pagkaunawa ng iyong presensya sa aming buhay. Bigyan mo kami ng sense of peace in our hearts, in our minds, na kami ay hindi mo iiwan, hindi mo kami pababayaan. At lahat ng ito ay pinapasalamatan namin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng amen at amen. Isa pang panalangin, okay ba? At kung ikaw naman ay nandito at alam mo sa iyong puso na hindi mo pa natatanggap yung biyaya ng pagkakaroon ng relasyon sa ating Panginoong Jesus, nais kitang ipanalangin. At ayoko lumipas ang pagkakataon na ito na hindi ka mabigyan ng pagkakataon na tanggapin si Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabi sa kanyang salita na ang kailangan natin gawin is believe in our heart and confess with our mouth that Jesus Christ is Lord and He will come and save you. So if that is you in this room, as we continue to bow our heads and close our eyes, at church bilang encouragement, and if that is you, you can just lift up your hands and say, I need that prayer, Pastor, and I want to pray that prayer. And I want to pray with you. Meron po ba sa ating kalagitnaan? Meron bang gustong tumanggap? Anyway, let's still pray this. Kasi baka maaaring merong nahiya lang na So, if this is you, ipanalangin mo ito. Sabi mo, Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa iyong pagmamahal sa akin. Salamat sa tagumpay na binigay mo sa akin dahil kay Kristo Jesus. Tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. At mula ngayon, ako'y mabubuhay ng matagumpay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Kung ikaw nilalangin yan, again, please, punta ka lang sa ating next steps lounge. Meron tayong mga kapatiran doon na, we will give you a gift. We want to give you a Bible para to help you in your journey with God. Amen. Kayo po ba yung minatanggap ngayong hapon? Maraming salamat. In Jesus' name, amen.